Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na sa ating YouTube channel. For today's video, isa pong pangyayari po ang aking pong isi-share sa inyo dito po sa aming lugar, sa probinsya po sa Bohol. Ngayon po mga kaibigan, tinatamaan na po kami ng ESF. Marami na pong lugar, marami na pong lungsod ang nagkakaroon po ng mga pagkamatay ng mga baboy dahil po sa sakit na ESF or African Swine Fever. Yung sakit na yan ay dito na po nananalasa dito po sa aming lugar, dito po sa aming lungsod po sa Baclayon. Mayroon na po kaming 3 barangay ang tinatamaan ng ESF or African Swine Fever. Talagang malaking gagok po sa amin po mga hog raiser, malaking banta po sa aming mga hog raiser yung sakit ng virus na ito. Doon po sa ibang lugar, mayroon pong mga backyard, mayroon pong mga semi-commercial na mga piggery na nauubos talaga yung mga baboy dahil po sa virus na yan. Mula po sa mga barako, mga inahing baboy, mga biik, mga fatining, talaga pong namamatay po talaga. Kaya po, para po sa akin as hog raiser po mga kaibigan, masakit ko pong tingnan na aking pong mga baboy po ay kinakal. Masakit ko pong tingnan na aking mga baboy po ay pinapatay. At sobrang sakit po tingnan ng aking pong mga baboy po ay inilibing ng buhay dahil po sa virus na ESF. Kaya po ito sa aming lugar, kami po ay dubli ingat sa aming biosecurity para po yung mga virus po hindi po kapakasok sa aming mga babuyan. At doon naman po sa lugar na mayroon na pong mga suspected or mga infected na mga lugar ng ESF, yung lugar na yun ay kailangan pong kinukurdon para po makontain po yung sakit, yung virus doon sa lugar na yan. And then, sa mga panahon na ito na mayroon talagang ESF na sakit, bawal na bawal po ako mismo sa aking backyard farm, bawal na bawal po ako napapasok ng mga technician. Kasi po yung mga technician kasi iba-iba pong babuyan ang kailangang pinapasok, iba-iba pong backyard farm ang kailangang pinapasok, iba-iba pong mga semi-commercial farm yung kailangang pinapasok, at iba naman po ay iba-iba pong mga commercial farm yung kailangang pinapasok. So in short po mga kaibigan, maraming baboy po ang kailangan pong nakontak sa mga araw na yan. And then po, kapag ikaw po yung pinakahuling na bisita nila sa buong araw na yan, lahat ng sakit ng baboy po ay may chance po ay maipasa sa iyo. Kasi yung technician kasi, mayroon po silang direct contact sa mga baboy na may sakit. Kadalasan po, yung mga technician po ang gumagamot ng mga baboy na may sakit. So, sila po ang mayroong direct contact sa mga baboy na may sakit. So, ngayon, kapag sila po ay pinapunta niyo po sa inyong lugar para gamutin din yung baboy mo, so atin pong i-presume na may sakit po silang dala. Kaya aking pong mga advice po sa aking mga hog raiser po dito sa aming lugar ay sila na mismo ang gagamot sa kailang mga alagang baboy kapag mayroon pong karamdaman. I-text po yung mga technician kung anong pwedeng gamot ang ibigay doon sa mga baboy na yan para sila na mismo po ang magturok o magpainom. Nang sa ganon, atin pong maputol o atin pong makat yung transmission ng sakit doon sa mga baboy, doon po sa ibang mga nag-aalaga rin po ng mga baboy. Wala naman po kasing pinagkaiba na atin pang papupuntahin yung technician o atin pong iti-text yung technician kung anong pwedeng gawin kung marunong naman tayong magturok, kung marunong naman tayong magpainom ng gamot doon po sa ating mga alagang baboy po mga kaibigan. So yan po yung senaryo po dito sa aming lugar ngayon na mayroon pong banta sa ESF o yung African Swine Fever. So ito po ay sobrang sobrang challenge po sa amin pong mga hog raiser dito na amin tagang higpitan yung mga pagpapapasok ng ibang tao po dito sa aming mga babuyan. Nang sa ganon, atin pong maiwasan o atin pong maputol yung chain of infection or yung chain of transmission na sakit na African Swine Fever. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.